Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan kapag pinag-uusapan ng mga best rookie seasons ay madalas na pag-uusapan dyan ng kay Michael Jordan, Magic Johnson, Shaquille O'Neal, Tim Duncan, LeBron James, Carmelo Anthony, Tyreke Evans at iba pa. Subalit naaalala nyo ba kung paano ginulat ng rookie Blake Griffin ang buong NBA? Dinidiscredit nga ito ng madami dahil technically ay second year na niya ito dahil nagtamo nga siya ng injury sa kanyang unang taon dahilan upang ipagpahinga niya ito katulad lamang ng ginawa ni Ben Simmons at Chet Holmgren. Ganun pa man sa kanyang unang taon bilang active player sa NBA ay kakaibang performance ang kanyang pinakita. Siya ay nag-average ng 22.5 points and 12.1 rebounds per game on 50.6% shooting sa field at naging sapat na nga ito upang mapabilang siya sa All-Star Game as a rookie at makapasok sa top 10 ng MVP voting. At noong mga panahon din na ito ay hindi pa nga ito katulad ngayon na halos lahat ay nag-average na ng 25 points o pataas. Sa season na ito ay 11 players lamang nag-average sa may 25 points per game. Kaya naman ang 22.5 points per game ay napakataas na nga noong mga panahon na ito. Ito nga ay dahil sa mababang 3-point attempts noon at mas mabagal pa ang pace ng game. Obviously ay siya nga ang nag-uwi ng Rookie of the Year at naging unanimous ito laban kay John Wall. Inulan man ito ng injury mga kaibigan si Blake Griffin dahil sa kanyang reckless na style of play. Hindi nga natin maitatanggi na sa kanyang prime ay isa siya sa mga pinaka-exciting na player sa NBA noon. Madalas nga na ikumpara kay Blake Griffin ay si Zion Williamson dahil sa kanilang halos pareho na style of play. Parehong halimaw na atleta at talagang handa namang poster palagi. Ganun pa man mukhang mas angat pa din nga si Blake Griffin kung sa kanilang mga unang taon ng pag-uusapan. Dahil kung ikukumpara natin yung college o Duke Zion Williamson sa ngayon, kapansin-pansin na nabawasan na kaagad ang kanyang athleticism. At sa ngayon nga ay nananatiling question mark kung ano ba ang kayang gawin ni Zion kapag hindi na siya umaatake sa pinta. Hindi na pa nga napapatunayan ang kanyang sarili bilang isang double-double player o kaya naman isang solid rebounder sa NBA at sa ngayon nga ay liability pa siya pagdating sa depensa. Posibleng lamang siya sa guard skills, isang bagay na na-develop ni Blake Griffin ng medyo late na. Subalit sa ngayon ay hindi pa nga na-develop ni Zion ang kanyang jump shot. Kaya naman kapag nawala ang kanyang athleticism ay hindi natin tiyak kung ilang taon pa bang itatagal niya sa NBA. Ganun pa man nakita nga natin na nagpapayat na si Zion Williamson. Hopefully ay ma-maintain na niya ito dahil doon nga ay nakita na din natin siyang pumayat subalit agad din na lumobo at sa kalagitnaan ng season. Sa may dulong bahagi ng career ni Blake Griffin ay pinakita niya nga ang kanyang improvement sa shooting at playmaking. Mas naging all-around player na nga siya mga kaibigan. Sa ngayon ay retired na nga si Blake Griffin at siya pa nga nagkasal kay Peyton Pritchard at sa kanyang girlfriend. Si Blake Griffin ay hindi nakapagkampiyon. Siya isang 6-time All-Star at former Slam Dunk champion. Sa palagay nyo ba ay sapat na nagawa ni Blake Griffin upang mapabilang sa Hall of Fame? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po.